pagmamahal ng ARMY sa 30th birthday ng nag-iisang BTS leader na si RM. Sa kanyang IG stories, ipinasilip ng K-pop idol ang simple yet unforgettable celebration ng RM Day kasama ang kanyang military buddies. Isang wacky photo booth strip din ang isinare niya to commemorate his special day. Happy birthday, paring RM! Speaking of BTS, kinilala ang legendary K-pop group as ranked 19th sa greatest pop stars of the 21st century ng Billboard. Ayon sa music magazine, BTS truly paved the way dahil walang ibang grupo ang naka-accomplish ng success nila, including global awards and recognitions na natanggap nila sa nakalipas na 11 years. Ongoing pa ang countdown ng listahan ng Billboard. Panalo ng 4 na awards ang GMA Network sa Content Asia Awards 2024. Wagi ng gold medal ang Secret Slaves, the Jessica Soho Special Report on Human Trafficking ng GMA Public Affairs para sa Best Current Affairs Program Made in Asia for Regional Asia and/or International Markets category. Panalo naman ang silver medal ang Firefly ng GMA Pictures at GMA Public Affairs para sa Best Asian Feature Film Telemovie category. Bronze Award din naman ang All Out Sundays para sa Best Variety Program category. Gold Award din ang natanggap ng Thai drama series na Betrayal na parte ng GMA Afternoon Primetime lineup. Yan ay para sa Best Asian Drama Series made for a regional or international market category. Sina GMA Network Senior Vice President for Entertainment Group Lilibeth Razonable at GMA Public Affairs Senior Program Manager and Firefly Creative Producer Christian Hulao ang tumanggap ng awards ng GMA. Kahit umulan, itinuloy ang prosesyon para sa pista ng Divino Rostro na bahagi po ng Peña Francia Festival. At mula po sa Naga, Camarines Sur, may ulat on the spot si EJ Gomez. EJ? Connie, bumuhos nga muli ang ulan dito sa Naga City sa Camarines Sur na nagsimula kagabi at panandali ang tumigil kaninang mag-aalas 5 ng umaga. Ganun pa man, tuloy na tuloy ang ginaganap na traslasyon dito sa syudad. Ngayong araw, September 13, ginaganap ang taunang traslasyon sa Naga City. Kaninang madaling araw, nangyari na ang prosesyon para sa paglipat ng imahe ng Our Lady of Peña Francia sa Old Shrine and Parish ngayong pista ng Divino Rostro sa syudad. Ganap na alas 3 ng hapon daw nakaplanong gawin ang traslasyon. Pero ngayon pa lang ay umuulan na sa Naga City na nagsimula kagabi hanggang madaling araw dahil sa southwest monsoon o habagat na pinalalakas ng bagyong nasa labas ng bansa. Ayon sa Naga City Local Disaster Risk Reduction Management Office, sa 27 barangay, aabot sa 7 ang laging binabaha sa tuwing may bagyo. Sa ngayon, wala naman daw naitalang pagbaha. Hindi rin naman daw tumaas ang antas ng tubig sa Naga River. Patuloy daw ang pag-monitor sa mga creeks at flood-prone barangays. Gayon din ang posibleng pagbaha sa upper barangays at landslide-prone areas dulot ng tubig na nagmumula sa mga bundok. Ayon sa LDRRMO, nakapag-clearing operations naman daw ang lokal na pamahalaan sa mga creek at estero pagkatapos ng bagyong Enteng para maiwasan ang pagbabara na posibleng maging sanhi ng pagbaha sa mga kalsada. Dahil sa pag-ulang naranasan kagabi, ilang residente, partikular yung mga walang matuluyan ang nahirapan sa paghahanap buhay kahapon. Connie, sa mga putong ito, tuloy-tuloy yung nararanasang pag-ulan dito at nananatiling makulimlim dito sa Naga City. Kanina may mga ilang grupong nagsipuntahan dito sa Plaza Quezon para mag-practice at tumambay. Pero dahil nga umulan, ay nagsiuwian muna sila. Yung ilang mga nakausap natin, sinabing makikiisa sila sa traslasyon mamayang hapon. Nakaantabay naman ang PNP para masiguro ang seguridad sa lugar. Yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Naga City sa Camarines Sur. Connie? Maraming salamat at ingat kayo dyan, EJ Gomez. Eto na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang lalaki dahil sa pagbebenta umano ng iligal na droga sa barangay UP Campus sa Quezon City. Nakuha sa kanya ang nasa 75 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa ₱250,000. Ayon sa mga pulis, construction workers, tambay at mga tricycle driver ang parokyano ng suspect. Aminado ang suspect na nagbebenta siya ng droga. Inaalam pa ng pulisya kung sino ang pinagkukunan niya. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.
Nabisto sa dalawang bodega sa Caloocan at Quezon City ang mahigit 1 milyong kaha ng sigarilyo na wala o peke ang tax stamps. Nagkakahalaga yan ng nasa 200 milyong piso. Walang naaresto sa operasyon sa Caloocan. 3 naman ang naaresto sa Quezon City. Pilipino ang 2 sa kanila at itinuturo nilang boss ang ikatlong nahuli na isang Chinese. Aminado ang 2 Pilipino na alam nilang iligal ang pinagtatrabahuhan nila. Hindi naman nakuha ng pahayag ang Chinese dahil hirap makaintindi ng Ingles at Tagalog. Patong-patong na reklamo ang kakaharapin ng mga suspect. Nakatakdang sirain ang mga nasamsam na sigarilyo. Mga mare at pare, back-to-back biritaan ang matutunghayan ngayong weekend sa Kapuso Network. Simula bukas Sabado, isa laban sa lahat na sa pagbabalik ng The Clash para sa ika-6 nitong season. 24 aspiring singers ang magtatapatan para sa tagumpay. Clash Masters pa rin sina Julian San Jose at River Cruz. Balik judges din sa The Clash, sila Lani Misalucha, Christian Bautista at Ay de las Alas. Sa media launch nila kahapon, present din si GMA Network Senior Vice President for Entertainment Group Lilibet G. Razonable at iba pang opisyal. Boses naman ng bulilit sa linggo ang mapapanood sa The Voice Kids Philippines, hosted by Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Ready na rin na ma-meet ng coaches sina Julian San Jose, Billy Crawford at SB19 members Stella at Pablo, ang talented young artist na magpapawaw. Abangan na yan 7 p.m. sa GMA sa Sunday. Sa Sunday din, magpapakitang gilas ang former Miss Universe Philippines na sina Bea Gomez at MJ Lastimosa para sa Paris Queens Overload episode ng Regal Studio Presents. Makakasama nila dyan si Joaquin Manansala. Abangan yan 4:15 p.m. sa linggo sa GMA. Ito ang GMA Regional TV News. Tumaob sa kasagsagan ng masamang panahon ang 3 bangka sa Panglao, Bohol. Ayon sa Philippine Coast Guard Western Bohol, maganda naman ang panahon kaya pinayagan silang mag-island hopping. Pero biglang sumama ang panahon at hinampas ng malakas na hangin ang mga bangka. Nasawi ang isang bangkero. 20 naman ang nasagip na karamihan ay mga turistang Koreano. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory dito sa Metro Manila. Apektado rin ang Batangas, Cavite, Bataan, Laguna, Quezon at Rizal. Pinaalerto ng Pag-asa ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang pasado alas 12 ngayong... Pabaong good vibes for the weekend, mga kapuso. Kung may sumikat noon na dancing traffic enforcer, there's a new bida sa kalsada. Ito raw ang patunay riyan. Spotted sa Vito Cruz sa Maynila ang isang sister na nag-ala traffic enforcer. Habang wala pa ho ang naka-duty noon, to the rescue si Sister Constance Texon. Effective ang pagmamando kaya ramdam mo raw ang safe travels. Napastop, look and listen naman ang mga taong tumatawid. Biro ng ilang netizens, baka raw kasi minus points sa langit kapag hindi sumunod. Viral online ang video with almost 3 million views. Trending! Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.